Sa ating mga seniors at adults, napapansin mo bang hindi ka na ganon kalakas as you used to? Nahihirapan ka na bang tumayo from a seated position? Nahihirapan ka bang umakyat sa hagdanan? And is carrying your groceries hindi na ganon kadali para sa'yo compared before? Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang panghihina ng iyong kalamnan. Is this part of the normal aging process? Kailan ka nga ba dapat magpatingin sa iyong doktor? At sa anong instances ba ang panghihina ng kalamnan could mean something else? Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil I will assure you, ang information na matutunan mo today, it can impact your quality of life. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy, nagtuturo sa inyo ng practical health tips at home exercise programs na tiyak na makaka-benefit sa iyo. If nahihirapan ka ng tumayo from a seated position, nahihirapan kang umakyat sa hagdanan, at nahihirapan kang gawin ang mga bagay na ginagawa mo naman before, this can be possible signs po sa panghihina ng kalamnan or pwede ding mauwi sa tinatawag natin na sarcopenia. Ang iyong kalamnan ay napakahalagang parte sa iyong katawan to maintain your muscle strength. But here is what happens. If ikaw ay over 30 years old, you actually start to lose certain amount of muscle mass. Pero if ikaw ay 60 years old na po, ang pagkawala ng muscle mass na ito or ang pagliit ng mga muscle fibers, it actually accelerates as we age. Bakit nga ba kailangan natin pagtuunan ng pansin at i-correct ang panghihina ng kalamnan, especially sa minamahal nating seniors na mga Filipinos? Well, that is because ang iyong muscle po, it is not only for your strength. If hindi ito ma-correct, pwede itong mag-lead sa marami pang problema tulad ng pagkahulog, pagkabali ng buto, and loss of functional independence. Ibig sabihin, mawawalan ka ng kapasidad to do certain things on your own. Kailangan mo ng sapat na lakas sa iyong muscles para ma-maintain ang iyong posture, para sa health ng iyong joints, and even for the regulation of your blood sugar level. At alam mo ba na nakita sa maraming pag-aaral na ang lakas ng iyong mga muscles is directly linked sa tinatawag natin na longevity or sa haba ng iyong buhay. Ano nga ba ang dahilan ng panghihina ng iyong mga muscles? Aging. Ito po ay isang normal part sa aging process or parte na ng ating pagtanda. However, hindi po ibig sabihin na wala tayong gagawin para dito. Ang sedentary lifestyle or inactivity, kung parati ka lang nakaupo sa bahay, kung wala ka masyadong activities na ginagawa on a daily basis, pwede din itong mag-lead sa paghina sa iyong mga kalamnan or paghina sa iyong muscles. Ang presence ng iba't ibang kondisyon tulad na lamang halimbawa ng diabetes, problema sa puso at even arthritis. Over time, it can cause muscle weakness. At may mga gamot din na pwedeng magdulot ng panghihina ng iyong muscles tulad na lamang halimbawa ng statins, ang mga gamot na iniinom para mapababa ang cholesterol level at ang paggamit ng corticosteroid, ang ginagamit natin sa mga pasyente na may asthma. Paano nga ba ma-diagnose ang sarcopenia? Kung pag-uusapan natin ang panghihina ng muscles, there are certain instances kung saan temporary lang ang muscle weakness. Say for instance, hospitalization. Ang mahabang hospitalization, it can cause weakness sa mga kalamnan. However, there is no reduction sa size ng mga muscles.
Pero if you're going to compare it with sarcopenia, mas mapapansin na ang pagliit ng muscles at the same time, nahihirapan na din ang tao or ang pasyente na magawa ng functional activities tulad ng pagtayo, paglalakad, or even ang iba pang gawain sa bahay na usually ay ginagawa niya naman before. Sa clinic, may tinatawag kami na manual muscle test, in which case, we let you push, pull, or lift something heavy against resistance po. That way, we can measure kung gaano kalakas ang iyong muscles. May tinatawag din tayong sit-to-stand test, kung saan ang isang pasyente ay pinapaupo, tapos you are requested to stand and you need to repeat this 5 times. Binibigyan po ito at minimeasure po nito ang oras for you to complete these 5 tasks of sitting and standing. The longer or kung mas mahaba mo itong i-complete, ang ibig sabihin, there is a possibility of muscle weakness and even affectation sa iyong balance. Pwede ding ipagawa ang pasyente ng functional activities tulad ng paglalakad. We are going to time how long it take for a certain patient to walk certain distance. Ilang minuto mo ba ito na kompleto? The longer the time that you complete this, the more it means that you may have muscle weakness. Pwede din i-measure ang iyong grip strength, kung saan ma-measure natin ang strength sa iyong mga muscle sa iyong kamay at sa iyong daliri. And even this, there are certain studies which actually prove that grip strength is directly proportional to longevity or the duration of one's life. Mahalaga ito para sa seniors dahil kadalasan hindi ito binibigyan ng pansin. Changes sa panghihina ng mga kalamnan, it can be subtle and sometimes it may be overlooked. However, pwede itong gawa ng paraan to improve one's quality of life. Paano ba maiiwasan ang sarcopenia? Physical activity. Simple walking sa ating mga seniors. Kung ikaw ay nasa bahay lang, do walking, especially early in the morning sa loob ng iyong neighborhood. Hindi lamang ito maganda para sa iyong lungs at sa iyong puso, maganda din ito para sa iyong tuhod. And it can also boost your mood. Regular exercise. Dapat ito bigyan ng pansin, especially sa minamahal nating seniors na nasa bahay lang. As we age or habang tayo ay tumatanda, kailangan natin ito bigyan ng emphasis. Kailangan mo ito sa iyong katawan and you need it for muscle strength. Dahil alam mo ba na sa ating mga kalamnan, we have the principle, use it or lose it principle. Ibig sabihin, the more mo nagagamitin ang iyong muscles, the stronger you will get. Pero pag hindi mo din ito gagamitin, you will become weaker. Kailangan mo ng wasto at sapat na tulog. Approximately 7 to 9 hours of sleep at night. Kailangan mo yan para ma-repair ang iyong muscles. Kailangan mo din ang proper nutrition. You need good sources of protein po because these are the building blocks of your muscles. Ano-anong specific exercises nga ba ang pwedeng gawin ng ating seniors at adults sa bahay para maiwasan natin ang sarcopenia? The best ones po are tinatawag natin na strengthening exercises. These are exercises kung saan gagamit ka ng dumbbells, ankle weights, and resistance band. Or you can also do your body weight, such as when you do push-up. Maganda po ito to strengthen your muscles. Sa mga dumbbells naman, we have different sizes and weight for that. It depends kung ano ang kakayahan mo. For very frail patients, pwede tayong gumamit ng 1 pound. Then we progress to 3 pounds, 5 pounds, and increase the repetition or the intensity. Kailangan ito para ma-strengthen ang iyong kalamnan or ma-strengthen ang iyong muscles and to maintain your functional independence. Functional exercises.
Simple activities like walking or ang pag-akyat ng hagdanan. These are good exercises po para sa iyong tuhod at para ma-maintain ang strength sa iyong mga paa at sa iyong mga binti. Para sa ating mga senior sa bahay na nahihirapang tumayo at maglakad, you can use assistive devices. For those nahihirapan talaga with balance at sa pagtayo, pwede po tayong gumamit ng walker. This can provide you with support po for as much as 80% of your body weight. Pero if lesser naman ang support na yung kailangan just to keep you mobile and independent, pwede din tayong gumamit ng cane. Ang cane po, it can support you for as much as 20% of your body weight. Ang paggamit ng iba't ibang uri ng tamang assistive device can really help para ma-encourage ang paggalaw at ang exercise sa ating mga seniors at sa ating older adults. What role does nutrition play sa iyong muscle strength? Napakahalaga po nito. Sa nabanggit ko earlier, kailangan po ng adequate at good source of protein, especially sa ating mga seniors, dahil ito po ay building blocks ng ating muscles. You can have your good source of protein sa yung chicken breast. Pwede mo din itong kunin sa isda, sa itlog, preferably brown eggs if you have one, and pwede din sa iba't ibang uri ng beans. Maganda din ang vitamin D para sa health ng iyong kalamnan. You can have this direct from sunlight or through supplementation. Ang vitamin D po ay nakakatulong hindi lamang para sa iyong muscle at para sa iyong joints. Ito po ay nakakatulong din to improve your immunity. Omega-3 fatty acids is also a good recommendation if you want to strengthen your muscles. This is because po hindi lamang ito maganda para sa iyong puso, pero mapababa din ito ang pamamaga para maiwasan ang damage sa ating muscle fibers. Mahalaga din ang good sources of vitamins and minerals tulad na lamang halimbawa ng iyong gulay at prutas dahil it is rich with antioxidants para maiwasan natin ang rapid breakdown or ang pagkasira ng ating mga muscles. Before tayo magpatuloy, kung kailan nga ba dapat magpa-check kung nakakaranas na ng panghihina ng muscles or possible signs of sarcopenia. At this point po, I would like to ask a tiny favor from you to please click the like button below if you think nakakatulong or nakakagabay ang mga videos na ito or any video sa ating channel, sa ating mga adults at sa ating mga minamahal na senior Filipinos. Maraming salamat po. Now, going back, kailan nga ba dapat ipakonsulta sa iyong doktor if ikaw ay nakakaranas or nakakapansin na ng panghihina sa iyong kalamnan? Please have yourself checked po or a loved one na kasama mo sa bahay na nakakaranas ng panghihina sa kalamnan if napapansin mo na may difference na or may difficulty na sa paggawa ng functional activities tulad ng pagtayo, paglalakad, or ang pagpunta pataas pabalik sa hagdanan. These can be symptoms po of sarcopenia at kailangan nito bigyan ng pansin. If napapansin na ang muscle weakness or ang possible signs of sarcopenia, you can be referred for physical therapy, kung saan gagawan ka ng specific na treatment plan angkop sa iyong evaluation based sa iyong functional independence or sa iyong functional status. Maganda po ito para ma-determine talaga kung ano ang dapat angkop na exercises at treatment plan na bagay sa iyo. Tuturuan ka kung paano ito gawin, kung gaano ito kadalas gawin, and eventually, if you want to do it alone sa iyong bahay, you can do that or still opt to continue with rehab. Ang importante po ay gawa natin ng paraan so you stay as functional and as independent as much as possible because this will greatly affect your quality of life. In what instances ba ang muscle weakness or panghihina ng kalamnan means something else?
What are the red flags of muscle weakness? Please have yourself checked or a loved one checked immediately if nakakaranas ng sudden or biglaan and severe na panghihina ng kaniyang muscles. Please seek immediate medical attention din if nakakaranas ng panghihina ng katawan sa isang part or sa isang side lang ng body. Please have yourself checked then immediately if ikaw ay nakakaranas ng panghihina ng kalamnan. Plus, may kasama itong neurological symptoms, ibig sabihin may kasamang pamamanhid, tusok-tusok, pagkawala ng balanse, and loss of coordination. Magpa-check ka din agad sa iyong doktor if ikaw or ang mahal mo sa buhay ay nakakaranas ng muscle weakness, plus may associated ng pagbaba ng timbang. Ang significant body weight loss po is approximately 10% of the body weight. This needs further evaluation po because the cause may not be purely muscular in nature. To sum it all up, muscle weakness can be a part of the normal aging process or pwede itong parte ng ating pagtanda. However, hindi po ibig sabihin nito na hindi natin ito bigyan ng attention because napakahalaga po nito. Be honest with yourself. If napapansin mo that you're not as strong as you used to, gawan mo na ng paraan. This is very important for you to stay as functional and as independent as possible. This can severely impact your quality of life. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, paki-comment po sa iyong edad or sa age in the comment section below. Gusto kong malaman so we can tailor-fit future videos na mas makakatulong sa inyo. In our future videos, gagawa tayo ng continuous exercises to strengthen your muscles na pwede mong gawin together with me. That way po, makatulong ako sa inyo. If gusto mong malaman ang best sleeping position, if ikaw ay nakakaranas ng pananakit sa iyong balikat at pananakit sa iyong tuhod, meron tayong video dito. I-check mo ito, makakatulong ito sa iyo. This is again Doc Cherry. Thank you very much for watching po. Stay safe, stay happy and healthy. I will see you on our next video. Hi, Doc Cherry po, Doctor of Physical Therapy. Good news sa mga nandito sa Pilipinas, available na po ang BeFreeze Fragrant Cooling Gel. This is a unique formulation of Arnica montana extract, which had been proven sa mga pag-aaral that it has the same effect as that of ibuprofen in relieving the pain without any side effects. Napakaganda po nito for muscle, joint, and even arthritis pain. A little goes a long way. Ipahid mo lang ang konting amount 2 times a day and you can really see and feel the difference. This one is already available for national shipping through Shopee and with cash on delivery option. This is a unique formulation. It is non-greasy and it is fragrant. Pwedeng-pwede mo ito magamit sa iyong opisina dahil it really smells that good. Try BeFreeze Fragrant Cooling Gel and see for yourself the difference. God bless you po.